Pinaulit ni Choi Tae-ik ang sinabi ni Hong at hindi nagdalawang isip ang dalaga. Sabi niya, mabuti pang tumigil na sila sa pag-aastang basura at umalis na. Gulat na gulat ang lahat, lalo na sina Lim Kang at Chul. Maging ang kaibigan ni Hong ay hindi man lang napansing nawala na ito sa upuan niya, ganoon siya kabilis. Binitawan ni Tae-ik ang estudyanteng balak niyang bugbugin. Sabi niya, baka may hinalo raw sa pagkain, kaya tumapang ang mga tao. Pero binalaan niya si Hong. Wala siyang pakialam kung babae ang kaharap niya. Papatulan niya ito. Banat naman ni Hong, alam niyang matagal ng bobo si Tae-ik. Dahil dito, akmang sasampalin ni Tae-ik si Hong ng buong lakas. Pero may biglang humarang sa kamay niya. Totoo nga ang chismis, sabi ng humarang. Isa kang basurang ginagawa ang lahat ng gusto niya. Natatakot tuloy ako. Paano ako makakapag-aral sa ganitong kadilim na paligid? Hindi akalain ni Lim Kang nagagalaw si Chul. Tinawag pa ni Chul na giant freak si Tae-ik. Alam ng grupo ni Tae-ik na hindi basta-basta si Chul. Todo cheer naman sina Dae Bang at Woo Chang-ryul para sa kanilang idolo. Lumingon si Tae-ik at biglang sinipa si Chul. Pero hinarang lang ito ni Chul nang walang kahirap-hirap. Lakasan mo naman ang boses mo, hindi kita marinig, asar ni Chul. Agad siyang bumawi ng isang flying kick na bahagya lang naharangan ni Tae-ik. Sinundan pa ito ni Chul ng isang napakalakas na suntok diretso sa muka. Galit at gulat ang mga alipores ni Tae-ik. Bagamat duguan, hindi natumba ang higante. Sabi ni Tae-ik, hindi raw siya ganoon kahina at sisiguraduhin niyang magmamakaawa si Chul sa kanya. Nagtaka naman si Chul. Akala niya ay sapat na ang suntok na yun sa baba para mapatumba ang higante. Biglang may sumingit mula sa likuran. Tama na yan. Isang lalaki ang lumapit at sinabing, hindi magandang asal ang makipag-away, lalo na't oras ng tanghalian. Sabi ni Gung Mu, paparating na ang mga guro, kaya dapat na silang tumigil. Paliwanag ni Dae Bang, si Gung Mu ang pinakamalaki sa tatlong leader ng Gandu-gang. Pangatlo siya sa ranking, pero siya ang pinakamalupit sa lahat, kaya siya ang dapat pag-ingatan. Umatras si Tae-ik, pero nag-iwan ng banta kay Chul. Sabi naman ni Gung Mu, masyadong brazen o mapanghahas si Chul sa araw na ito at bibisitahin niya ito para turuan. Matapos ang gulo, kampanteng nagpunas ng bibig si Lim Kang. Pero bigla siyang dighay ng napakalakas. Isang dighay na parang yumanig sa buong school cafeteria. Lahat ng estudyante ay napatingin sa kanya. Samantala, dumating na sina Pearl at Withrow sa gitna ng dagat. Madilim ang panahon at gloomy ang paligid. Inutusan ni Pearl si James na buksan na ang pinto ng helicopter para tumalon. Sabi ni James, gagamit sila ng biometric earpieces para manatiling konektado hanggat humihinga sila. Bago tumalon, nagbilin si Pearl. Sabihin mo sa mga boss mo, nandito na ako. Pwede na nilang iuwi ang mga nukes nila. Tumalon sina Withrow at Pearl at lumanding sa helipad ng SS Opera. Bumungad sa kanila ang malagim na sinapit ng mga pasahero. Nagkalat ang mga walang buhay na katawan. Inhuman nga ang may gawa nito, sabi ni Pearl. Hanapin na natin ang bastos na yan. Hindi nila alam, nasa malapit lang ang inhuman. Pinapanood sila gamit ang mga nagbabaga nitong pulang mata. Nag-contact si James at nagbabala na napakalaki ng SS Opera. Dahil bawat floor ay may kakaibang layout, napakabaling maligaw rito. Maliban na lang kung ang inhuman mismo ang lalapit sa kanila, mahihirapan silang hanapin ito. Nagmungkahi si Withrow na baka pwedeng gumawa sila ng ingay para lumabas ang halimaw. Pero para kay Pearl, mas mabuting maghiwalay sila. Ayon kay James, wala na silang oras, kaya dapat hatiin ang trabaho. Isa sa itaas at isa sa ibaba. Kasalukuyan silang nasa forward deck. Ang isa ay dapat dumiretso sa engine room, habang ang isa naman ay bababa sa cargo area. Mula doon, ang nasa itaas ay bababa, at ang nasa ibaba ay aakyat hanggang sa magtagpo sila.
Ang misyon? Maghanap ng survivors at ubusin ang Inhuman. Nag-aalala si James dahil kung magkasama sila, mas madaling talunin ang halimaw. Pero kung mag-isa lang sila, mapipilitan silang makipag one-on-one. Wala tayong magagawa, sabi ni Pearl. Kailangan nating piliin ang pinakamabilis na paraan. Pinili ni Withrow ang itaas na palapag, kaya bumaba naman si Pearl sa cargo area. Pero bago maghiwalay, nagbilin si Withrow na mag-report agad kung sakaling may makaharap na kalaban. Imbes na gumamit ng hagdan, tumalon si Pearl sa gilid ng barko, binaon ang kamao sa bakal para bumagal ang bulusok at sinipa ang dingding para makapasok. Pagdating sa B4 cargo area, inireport niya kay James na puro mga kargamento lang ang nakatambak doon at walang bakas ng tao. Samantala, tinanong ni James si Withrow kung ano ang lagay sa itaas. Wala ring bago, sagot ni Withrow. Mula sa entrance hanggang sa bridge, control room at information center, puro bangkay lang ang nakikita ko. Walang nabuhay. Para itong impyerno. Dahil hindi nagpapakita ang Inhuman, naisip ni James na baka nakikipagtaguan ito sa kanila. Pero biglang naputol ang boses ni Withrow. Napansin ni James na pumasok na pala ang barko sa Bermuda Triangle. Ito ang dahilan kung bakit nagloloko ang komunikasyon, isang malaking problema dahil ito lang ang tanging paraan para mag-coordinate silang tatlo. Patuloy sa paglalakad si Withrow nang biglang may marinig siyang boses ng isang lalaki. Ang asawa ko, isa siyang halimaw, bulong nito. Akala ni Withrow ay nakahanap siya ng survivor, pero nang lapitan niya ito, napagtanto niyang nasa matinding shock ang lalaki at paulit-ulit lang na sinasabi na trinaydor siya ng asawa niya. Hindi na makatawag si Withrow kay James dahil tuluyan nang nasira ang earpiece. Sa ibaba naman, napansin din ni Pearl na hindi na gumagana ang gamit niya. Biglang may sumulpot na batang babae sa likuran niya. Ikaw po ba si Saint Pearl? Niligtas mo po kami, di ba? Tanong ng bata. Sa kabilang dako, nakarating si Withrow sa event hall. Dito, pinakamabaho ang amoy ng dugo dahil sa dami ng bangkay. Habang pilit niyang inaayos ang earpiece, nakita niya si Pearl na nakatayo sa gitna ng hall. Tinawag niya ito at nagtaka kung bakit nasa itaas na agad ito. Pero sa isang iglap, naglaho ang imahe ni Pearl. Isang ilusyon lang pala ito. Ang Inhuman ay nag-anyong Pearl para linlangin siya. Akmang lalamunin na siya nito ng buo, pero mabilis na nakailag si Withrow. Sa kasamaang palad, nakagat ng halimaw ang kanyang braso. Dehado na si Withrow laban sa matalino at mapanganib na nilalang na ito.